Hindi talaga sila ganun kadaling talunin. Aba, talagang napakatibay na mga ito. Isa lang ang bumagsak sa kanila. Kung ganun, mas lalakasan ko pa. Ha? Mukhang nakahanda ng umatake ang isang yon. Kung ganun, hindi ko kayo pagbibigyan. Mas madali lang pala kontrolin ang Guanyin Bodhisattva kapag gamit ko ang lakas ng King Kong God Fist. Ngayon naman ay dudurugin ko na kayo at yan na ang magiging libingan nyo. Tingnan natin kung magtatagal ang tibay nyo sa ataking yan. Ngayon ay sigurado na ang inyong magiging katapusan sa lugar na yan. Matagal na panahon na huli kong nakita ang Guanyin Bodhisattva nung nilabanan namin ni Isaac Netero ang hari ng lugar na ito at ginamit niya ang abilidad na yan laban sa hari. Ngayon ay gamit-gamit ni Jing na walang kahirap-hirap at higit na mas malakas at mabilis pa ito ngayon. Anong klaseng nilalang ka ba talaga, Jing? Tama ka. Higit na mas magaling si Jing gumamit ng Guanyin Bodhisattva kaysa kay Netero at higit na mas pinalakas niya pa ang abilidad na yan ngayon. Hoy, isip bata, inulit mo lang ang sinabi ko. Kesa naman sa'yo, isip matanda. Abay natural, mga matatanda na tayo ngayon. Kahit naman nung mga bata pa tayo, ay isip matanda ka na talaga. Kaya ka nga namin tinawag ni Papa na lolo, kasi isip matanda ka. Aba, palibasa, pareho lang kayo ni Papa, mga isip bata. Mas malakas at mas mabibigat na atake ang ginawa ni Jing ngayon. Ha? Ngayon pa nagtatalo ang mga matatandang ito. Nako naman, mga pasaway talaga. Grabe, napakalakas ng mga atake ng abilidad ni Jing. Grabe, anong klaseng abilidad ba yan? Napakabilis at napakalakas ng bawat atake. Kahit gamitin ko ang Godspeed, ay mababaliwala lang at magmumukha lang ako mabagal. Dahil sa sobrang dami ng kamay na ito, halos sabay-sabay at sunod-sunod pa itong bumabagsak. Paano naman kaya nakokontrol ni Master Jing ang napakadaming kamay na yan? Ngayon ay sigurado na ako na ipagpapalibang ko muna ang aming kasunduan ni Jing. Ano to? Nararamdaman ko may pumipigil sa bawat atake ko mula sa ilalim. Jing! Tito Jing! Grabe, napakalakas naman ng pagkasabog na yon. Sana naman ay okay lang si Tito Jing. Ano naman kaya ang pagsabog na yon? Sa palagay ko, hindi si Jing ang gumawa nun. Delikado to. Napakalakas ng pagsabog na yon. Napakalakas ng pagsabog, pero nakikita ko namang okay lang si Master. Aba, kahit napapahanga mo ako, nakikita mo ang sitwasyon ni Jing. Ibang klase talaga ang nakikita ng may malaking mata. Tigilan mo ako, Hisoka. Hindi maganda ang sitwasyon natin ngayon. May kakaiba sa halimaw. Ano naman ang biglaang pagsabog na yon? Napakalakas! Grabe, nakakagulat naman ang biglaang pagsabog na yun. Napakalakas. Si Jing na naman ba ang may gawa niyan? Paano hindi kayo magugulat? Puro kayo pagtatalon dalawa dyan. Pati tuloy ako, hindi ko na nakita kung ano talagang nangyari doon. Grabe! Napakalakas naman ang pagkasabog na yun. Hindi ko akalain na makakagawa pa sila ng pag-atake sa kabila ng lahat ng pag-atake ko sa kanila.
napakalakas talaga. Grabe, hindi ko na magawang umatake. Ano na ang gagawin ko ngayon? Napakalakas. Kahit na ang Guanyin Bodhisattva ay walang magawa sa sobrang lakas. Napakalakas naman ng mga brayo na ito. Hindi ko akalain na ganito sila kalakas. Napakalakas ng aura na ito. Aura pa nga lang ay napakalakas na. Paano pa kaya pag umatake na sila? Grabe talaga. Napakalakas. Kung hindi dahil sa Guanyin Bodhisattva ay baka nalusaw na ang ilang bahagi ng katawan ko. Okay lang kaya si Jing? Grabe, ngayon pa lang ako nakaramdam ng ganito kalakas na aura. Nakakakilabot. Napakalakas. Aura lang ba talaga yan? Ano na ang gagawin mo ngayon, Jing? Grabe, napakalakas na halimaw. Aura niya pa lang ay kayang-kaya ng pumaslang ng mga hunter. Napakadelikado ng halimaw na ito. Sa tagal na panahon ako na natili dito sa Dark Continent, ngayon lang ako nakatagpo ng ganyang klaseng brayon. Napakalakas. Grabe, napakalakas naman ng aura na yan. Kung tatansyahin ko ang aura na yan, kumpara sa lahat na pinakamalakas na nakilala ko sa buong buhay ko, katumbas niya ang 3 Meruem na hari ng Kemeraan. Ha? Hindi maaari. Imposible to. Sa lakas ng aura at presensya na naramdaman ko kanina, ang akala ko ay 3 o 4 na brayon. Pero nag-iisang brayon lang pala ang napakawala ng lakas na yun. Hindi biro ang isa ito. Kailangan ko mag-ingat. Grabe, napakalakas talaga ng brayon na to. Kaya naman kailangan ko magdoble ingat dahil hindi ko alam kung gaano kalakas o kalaki ang pinsalang matatamo ko mula sa atake niya. Ngayon, humanda ka dahil oras na para ikaw ay tapusin. Ganon ba? Pasensya na pero hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Hindi umubra sa kanya ang dobling lakas ng Guanyin Bodhisattva. Kailangan kong triplihin o higit pa para tapusin ang halimaw na ito. Humanda ka na sa iyong magiging katapusan! Wala nang epekto yan sa akin ngayon. Paano nangyaring biglang lumakas ang atake na yan? May kasunod pa yan! Ito na ba ang pinakamalakas mong atake? Wala na bang mas malakas? Grabe, napakalakas naman ng brayon na ito. Kahit 3 bisis na ang lakas ng Guanyin Bodhisattva, ay baliwala pa rin sa kanya. Ngayon, ako naman ang atake. Humanda ka. Ano? Kaya niyang umatake ng ganyan? Kailangan ko siyang mapigilan! Eto na mga boss! Shoutout nga pala kay Boss Gino Altoro.
Siya po ang kauna-unahang nag-join sa ating channel membership. Maraming salamat po sa iyo, Boss Gino Altoro. Shoutout nga din pala sa inyo mga boss. Ariel Soriano, James Ramirez at ang kanyang pamilya. Pina-shoutout ni Julina Estrellado, Chris Caspillan, Christian Canonego, George Reyes, Kerman Bisonia, Rofel Machete from Guam, United States, Aro Leco, Albert Batalier, Rods Largado, Wendell Dolotanora, Rolando Adrial, John Russell Dalfiler, at Ronron Nunez. Maraming salamat sa inyong mga suporta mga boss. Sana'y palaging nasa mabuti ang inyong mga kalagayan at kalusugan mga boss.